Welcome guys sa ating goal writing workshop for this year, 2025, no? I, my name is Chad Godoy and I'm going to be your proctor. I'm not going to be your coach today. I'm just going to be your proctor or facilitator kasi writing goals is not really something that I teach, but what I do, and I'm just going to share to you what I do when I write my goals. So, we're going to start with the quote. Nakikita nyo ba? Pwede po kayong mag-respond sa akin kasi kailangan ko pong malaman kung nakikita nyo. Kita Nakikita niyo po. po ba yung screen ko? Okay. Kita po. Right now pinapakita ko sa inyo yung screen ko ng document, no? So sana yun yung nakikita nyo. Okay. So, all right guys, let's start with a quote from Jim Rohn, no? Sabi dito, it's not what you get that makes you valuable, it's what you become. It's the person you become which is more valuable, no? Hindi yung mga nakukuha nating goals, hindi yung naiipon nating pera or yung napupuntahan nating places, yung pinaka-importante, no? Pag dating sa goal setting or goal achieving, it's you becoming you, no? Dati, dati in-inspire ko lang maging virtual assistant dahil gusto kong kumita ng pera. Nung na-achieve ko 'yon, nalaman ko na ang maganda pa lang na idulot sa akin, hindi lang yung naging virtual assistant ako, hindi lang yung um, nagawa akong mag-work sa bahay. It's me, yung pagkatao ko yung nabago. Yung naging responsable ako sa sarili ko, naging responsable ako sa pakikitungo ko sa ibang tao. Yung pakikipag-usap ko sa mga kliyente, naging professional akong tao. Na dati hindi naman ako ganun. Yun yung yun yung mas importante, no? Na parang yung hindi lang yung na-achieve mo, pero yung na-achieve mo na naging ikaw na tao. Alam mo yun? Parang naging responsable ka, naging professional ka, may takot ka sa Diyos na ginawa mo yun, di ba? Or hindi ka nang loko ng tao na dahil na-achieve mo yung goal mo dahil hindi ka nang loko ng tao. Yung mga ganung bang bagay, yun yung pinaka-importante kapag na-achieve mo yung goal mo. Like naging matulungin ka nung dumami yung pera mo, hindi yung nung na-achieve mo yung certain amount, naging mas madamot ka. Alam mo yun? Parang mas importante na na, na yung pagkatao mo yung nabago, hindi lang naka-achieve ka ng goal. So sabi yun ni Jim Rohn. At si Jim Rohn po is one of the best people na ina-admire ko, no? Pagdating sa larangan po ng uh, self-development. So yun. So and also whatever you do, whatever you put whatever goal that you will put on your list today, this morning, dapat, syempre, i-entrust mo yon sa Panginoon. Kung naniniwala ka sa Panginoon, no? Kung Kristiyano ka, kung Muslim ka, kung sino man yung pinaniniwalaan mo, i-entrust mo yon sa Kanya. And your plans will succeed. Sabi diyan, no? Proverbs 16:3. So, yon. And today, we're going to start with a prayer. Okay. Ganda ng presentation, no? Google document. Para ayoko na kasing magpalipat-lipat, no? So, magpray muna po tayo, no? And just to formally start this day. So, dear God, I come to you seeking your divine wisdom to understand what you want me to accomplish with the gifts, talents, opportunities, time, money, and other resources you have given me. Please help me plan effectively and set God honoring goals and targets. I can do nothing with your grace and strength. Help me fulfill your purpose for me today and all the days of my life. I surrender my plans, desires, goals, wishes, and wants to you. God, help me align my desires with yours and live a life that pleases you always. Let your purpose prevail and your plans come to pass in my life. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. So, yun. So, thank you po. So, welcome. No, welcome, no? Welcome po dito. May audience po ba tayo? Hello, Miss Grace. Miss Mylene. Welcome po. Yes. No? Para maging interactive to po tayo, no? Yan. So, sometimes I'm going to call out your name. Huwag po kayong mahihiya pag
ano, binanggit ko yung pangalan nyo. So the first thing that we're going to do today, okay, get your notebooks and pens now. So the first thing that we're going to do today is we're going to write 5 goals that we already accomplished. Kung meron po kayong natatandaang goal na sinet nyo sa buhay nyo, okay, medyo maingay po yung aso sa labas, sana hindi nyo naririnig. So, isusulat nyo po yung 5 bagay na na-accomplish nyo na from the past. 5 bagay na you think na-accomplish nyo na from the past. Alright? So, okay, also I'm going to ask if people do understand Tagalog because some of the people here I think are foreign. I'm not very sure. So I think I need to speak in English. So yeah. So number one that we're going to do is we're going to list 5 goals that you already accomplished. Okay? So I'm going to give you 5 minutes, 5 minutes to write your goals that you already accomplished. So in my case, number one of my list is I graduated college. Yeah. And two, I became an engineer, but I did quit. Number three, I become a virtual assistant. Number four, I built my YouTube channel. And number five, I learned how to invest. So these 5 goals that I've listed way back, years back, like 9 years, 10 years back that I wrote in my journal that I already accomplished. But syempre, if you have things you have in mind that you've set from the past that you've accomplished, you're going to write it down. You have 10 minutes. And then you're going to strike them out. Like what I did. Like I put a strike out. So it's just this exercise will reminds us that we can achieve goals. Okay? This number one exercise will remind us that we can achieve goals. No? Yan yung mag-i-inspire sa atin na kahit kahit ano pala yung nangyari sa past ko, may na-achieve pala ako. So that will, give us the confidence to continue what we're doing right now this morning. So you can chat it out if you're done. And pag ready na kayo, you can put on the chat if you're ready or you're done writing your 5 list that you already accomplished. No, or you can like chat it out here on the Zoom call. Okay, so 5 goals, no? Whatever goals that you already accomplished, like you built a business, you've learned something, you've learned a skill. For example, me, I've learned a skill. I learned how to invest. Like I built my YouTube channel as my platform where I, speak my thoughts. Yeah, I become a virtual assistant. Something that you're proud of. Hindi man siya ganun kalaki. It's not that like it's even though it's not as big as you think, you write it down. Okay, list 5 goals. Five only is enough. So it's just that this gives us a reason and a confidence, to list down the next because the next list that we're going to write is the things that we want. That's the next thing. So okay na ba? Are we done listing those like 5 goals that we already accomplished? Say yes. Yes po. Done, done. Irene said done po. Mighty said done. Okay. All right. I think everyone are done with um yeah, all right. So we're going to proceed on the next thing that we're going to do. All right. All right. The next thing that we're going to do now, okay, and this will going to make you like ito yung mag-aano ng time talaga natin ngayong umaga na to, no? Ito yung uubos ng umaga natin, no? Mostly.
We're going to list down 50 things you want to do in the next 10 years or more. Okay? So, yung mga gusto mong bagay na gusto mong ma-achieve, na maging goal mo on the next 10 years sa buhay mo. Okay? 50 things. I know it's kind of bit like medyo marami yung 50. Pero, kaya yan. You're going to list down 50 things you want to do in the next 10 years. Okay? So whether you want, in my case, like if you're going to read my screen, number one is I want to go to Dubai again as a tourist. Okay? Go to Boracay 20 times and then earn 1,000 pesos through my email marketing course. This are my goals. But syempre, iba-iba tayo. Every one of us have different goals, have different aspirations. So you're going to do the things you want to do in the next 10 years or want to have in the next 10 years, okay? So these goals, ito yung hindi, wag mong isipin na ito lang yung kaya mong ma-achieve. Kumbaga, ito yung ililista mo yung mga bagay na gusto mong makuha. Whether you think na makukuha mo o hindi, whether you think that you can get this goal or not, you're going to list them down. Okay? Kumbaga, don't worry about like I don't have any money, why should I think about that goal? No, don't think about it. You're going to list down something that you want, okay? Not something that you can have right now, okay? Something that you want to have in your life, okay? So if you want to master English speaking, you want to learn a new skill, you can write it down. In my case, I want to have my own personal driver. Wow, like something that you want to have. Okay, don't think about the money you have right now or don't think about the circumstance you have right now. But you have to think of something that you want. And you're going to list 50 things. Okay, 50 things. And hindi lang, it's not about just material things. It can be a skill. Like it can be an investment. For example, me, I have a mutual fund that earns 5,000 pesos a day passively. Okay? Or my skill, like I want to improve the way I do customer service. So I want to do like how I approach people, how I do engage with people. I want to improve, and that's of my goals. So become an efficient cleaner of the house. That is also one of my goals. I want to be more organized. I want to, to be able to clean the house every day. Okay? Kumbaga, it's what you want, no? Regardless of how much money or whatever circumstances you have right now in your life. So don't worry if you have may utang ka na hindi mo kayang balinto, 'di ba? You want to buy a house, you want to have your own personal chef, right? Like something that you want. Sabi ni Irene said, Irene Therese Alcoy to everyone. He said, it's so many, but go. Okay. So I'm just going to give you inspiration. Okay. I'm just going to show you what I want here. But you don't need to copy this. Okay. It just an inspiration for you guys. You don't need to copy what my goals are. Okay. So I want to jump in an airplane, do skydiving, meet some whale sharks personally in Cebu. Okay. I want to meet Lucio Tansan in person. That is one of my goals. I want to meet his son, like Lucio Tan, do you know, like who owns the PAL, Philippine Airlines. I want to meet his son. I just want to see him in person, shake hands with him. I know that's not, a luxurious goal to have, but I am a fanboy. Okay, like okay, have my own coffee shop, okay? Or I want to learn a skill like how to use AI, artificial intelligence efficiently. If you want, like, for example, also, I want to read 10 Tony Robbins books. Tony Robbins, he's one of my, um,
mentor about, goal setting, or how do you achieve life, something that you want in life, some like goals or investments. He also one of the best people to follow if you want to improve yourself. Pag-ibig MP2 fund worth 5 million pesos. 'Di ba? Like, I want to invest in Pag-ibig MP2, invest at least 5 million pesos there. Okay, this amount of money, I don't have it yet there. I have money there, but I don't have that amount of money yet there. But I've written this as my goal. You know what I mean? Like, even though I think I cannot have that, but that is something that I Want to want. call your father's siblings and Okay? So, build my own foundation, helping children learn marketing and storytelling. Yeah, that's one of my goal. Ano pa ba? Read 150 books about the different topics. So 150 books. So I know it's very, like, medyo marami yon, no? So yon, sa mga kakapasok pa lang po, for those people who just came in, right now, we are we are in the middle of writing our goals. Okay? For those people who just came in right now, what we're doing is we're listing 50 things that we want to do in the next 10 years. tips. Okay? So, pwede pa kayong humabol sa mga kapakapasok pa And lang. So, ang ginagawa po namin ngayon, what we're doing right now, is that we're listing 50 goals that we want to achieve in the next 10 years. So, yung mga example po ay makikita nyo sa screen, no? Yung mga goals po na ito ay hindi lang ito yung mga bagay na sa tingin yung maa-achieve nyo, pero yung goals po na ito ay yung mga bagay na sa tingin nyo na gusto nyo sa buhay nyo, kahit hindi nyo pa sa tingin yung maa-achieve ngayon. Okay? So, meron na ba kayong nasulat? How we are doing right now? Ilan na yung mga nasusulat nyo? Parang number 15 pa lang, sir. Okay lang, take our time, di naman po paunahan ito. Isulat nyo po yung gusto nyo. Talagang take your time, no? So, alam ko medyo mahirap to kasi nung una medyo nahirapan din po ako dito, naiintindihan ko kayo. Pero okay lang. Isulat nyo yung mga gusto nyong masulat. Siyempre, may mga gusto din po tayo sa buhay, no? At wala pong hadlang para mangarap. Libre po 'yun. Libre mangarap, guys. Okay? Hindi po tayo wala po tayo hindi natin hahadlangan kung ano mga gusto niyo sa buhay, pero let's write it down. Kasi ito talaga yung this is what all about yung ano yung ginagawa natin ngayon. It's we're writing our goals down here today. And it doesn't matter whether we spend 1 hour doing this or 2 hours. Kasi ito yung ikaw yung magiging Ito yung gustong para sa iyo So at some point kailangan dapat alam mo yon, parang gustuhin mo na siya ngayon, 'di ba? Kaya nga po tayo nandito, no? Kasi syempre nakakainip to gawin mag-isa, no? Nakakatamad kaya mangarap mag-isa. Di ba parang ang baliw, nagsusulat ka ng 15 na gusto mo sa buhay, 'di ba? And ito yung babalik-balikan natin in the next 10 years that we written this down. No? So yan, may next pa po tayong gagawin after this, ano? So yun lang. Sabihan nyo lang po ako kung ano po yung mga nasulat nyo na, or I mean, kung ilan na po yung mga nasulat nyo para may number po ako kung nasa na po tayo. So yan. So pwede rin po yung mga collection, no? If you want to collect something, you can write it down like I want to collect 50
BTS, fan, memorabilia. Parang ganun, di ba? Something that you want to collect, or I want to build a resort, di ba? Someday I will have my own resort in your place, in wherever you want. No? In my case here, nandito po ako sa Cavite ngayon kasi lumipat na po ako from Bulacan. So, okay lang po, no? If you have things to do po today, uh Ganda. re- you can watch the replay po, no? Pwede naman po kayong manood sa replay kung meron po kayong pupuntahan. So, yon. Whether you want to learn a language, pwede rin po, no? Sinulat ko dito, I want to learn Chinese language in the next 5 years. I want to have my own coffee shop. Yeah. Di ba? Yung mga out of this world na gusto ko. I want to build an apartment complex with 5 doors. Want to have more money to Di ba? Like, collect 1,000 different journal notebooks. Diba? Because I'm a fan of journaling. I want to collect 1,000 journal notebooks. No? So, yun lang po. So, buy a house in Tagaytay worth 10 million pesos. Di ba? Wow! Milyonaryo. We. We, Chad. Konti na to ah. So yun guys, for the people just came in, no, dito po sa ating webinar. Ang ginagawa po namin ngayon, what we're trying to do right now for the people just came in, we are writing our goals. We're writing 50 things that we want to have in the next 10 years. Okay? We are writing what 50 things that we want in the next 10 or 15 or 20 years in our lives. Yung gusto po namin, hindi yung sa tingin namin kaya lang namin i-achieve ngayon. Yung gusto naming Iba i-achieve to, mga ballpen na to ah. in the next 10 to 15 years. So, imamute ko lang po si Miss Maridel. Ayan. Ayan. Kasi I think she doesn't know na naka-unmute siya. Alright? So, we're writing 50 things that we want in the next 10 to 15 years. Something that we want to have, whether it's a scale, it's a place we want to visit, or you want to go to Boracay. Nakalagay sa akin sa second po is I want to go to Boracay 20 times. Okay? 20 times. Kasi nakapunta na ako doon how many times? 3, 4 times. I want to go there 20 times. That's my goal. Bakit Boracay lang gusto mong puntahan? Kasi madali pong magpunta ng Boracay. Versus pupunta ka ng Palawan. Madami pong mga nabing mga biyahe-biyahe. Eh pag Boracay po kasi from airport to Boracay, 30 minutes lang nasa Boracay ka na versus po sa ibang places. Kaya gusto ko magpunta ng paulit-ulit. So yun. Ano pa ba? Learn copywriting, yeah. If you want to attend a course, a seminar, a training that you want to attend, you can also write it down. Ako gusto ko learn copywriting with Matt Fury. Although I know copywriting already, gusto ko pa pong matuto kaya naglilist pa po ako ng mga seminars na gusto kong ilist, no? Like ngayon, um, I learned copywriting with Matt Fury. So, audience participation po, ilan na po ba yung nasulat nyo? You can type in the chat, no? Binabasa ko po yung chat room natin. You can type in how many goals na na-list nyo na on the chat room. In a type like a number. 30 pa lang. Okay, si Mr. Rick Hinyons, 30 pa lang. Maylin Kate, 6. Go, kaya mo yan. So 30 din po. 24. We have May, Grace, 24. Mighty, 24. Oh, we're doing good, guys. We're doing good. We're half there. We're almost half there. Yung isa 30 na, no? 14 pa lang si Miss Evelyn Tarico. Okay lang yan. Kaya natin yan. Reach natin tong 50. We are all here together na makaka-reach ng 50. Walang lalabas sa room na to ang hindi mag-reach ng 50, guys.
We're not going to start. We're not going to stop writing. I'm going to wait for you guys. We're going to wait for you kasi kaya nga tayo ano dito as a family. We're writing our goals together as one family here, as one community. So we're going to help each other, inspire each other. Okay? So Miss Evelyn, 14, kaya pa yan. 36 na lang. Mr. Mervin, 23, 27 na lang. Okay? 50 is the minimum, guys. Okay? 'Di ba? Payabangan na 'to. Yung gusto nating i-achieve, ilang kotse ba yung gusto nyo? Gusto nyo bumili ng bike? Gusto nyo magtayo ng business? Um, Gusto nyo ma-improve yung pagiging mapagkaibigan yung tao? Or mag-quit ng bad habits nyo? Pwede rin, kunyari, naninigarilyo kayo, you're smoking. For example, and you want to quit your bad habits, you can write down that as a goal, 'di ba? And also you can as a goal if you want to create a new habit, you can write that as a goal too. Like for me, as a habit, I want to be more efficient in cleaning the house. So that is one of my goal. Or if you want to learn a new skill or you want to learn cooking, in my case, guys, I put here I want to cook 20 recipes, at least 20 recipes na alam kong lutuin. So that is one also my goal because I want to matuto rin po ako magluto, no? Hindi ako po umaasa lang sa bili-bili sa labas. Yung naluluto ko yung gusto kong pagkain, yung healthy, napipili ko yung mga ingredients, 'di ba? Yung alam ko yung kinakain ko versus sa labas lang ako kain ng kain, puro preservatives, 'di ba? I want to eat healthier. So that is also one of my goal, and also one of my goal for personal development, I want to create a solid daily journal. Okay, daily journal ibig sabihin nag-write po ako ng diary ko, nagjo-journal ako. Kasi importante sa akin yung journal eh. Kasi when you're doing journaling every day, it helps you to think more clearer, okay? Parang nasi-share mo yung problema mo pag nagjo-journal ka. Kunyari may mga bagay na hindi ka masabi sa ibang tao. Na pag nagjo-journal ka na-express mo yon kahit walang nakakabasa, di ba? At least nasasabi mo para hindi po sumisikip yung dibdib mo. Hindi ka na high blood, 'di ba? Kasi pag masyadong mataas yung dugo mo sa ibang tao, hindi mo masabi, minsan atakihin ka na lang sa puso, 'di ba? So one way for you to lessen your stress and to help you think clearer is to do solid daily journal. So that is one of my goal. That is my goal. If you want that goal, it's you write that goal, 'di ba? Kanya-kanya lang. Payabangan na lang po. Gusto nyong mag-ari ng condominium sa lugar nyo. Kung gusto nyong mag-build ng sarili nyong garden, okay? Kung gusto nyong masend yung anak nyo sa isang magandang school, um, sa college or sa high school, gusto nyong i-send sila sa magandang school na sa tingin nyong mag improve ng education nila for them to improve their lives, that also one of your goal, di ba? So it doesn't matter what you want. What matters is you want it, no? You want it. You have to list 50 things you want to do in the next 10 to 15 years, and you want those things and you write it down because you're going to revisit that goal. Okay, itong sinulat nyo guys, i-imprenta nyo to, kailangan to i-laminate nyo. Tapos kailangan ilagay nyo po sa pader nyo sa bahay, kailangan katabi siya ng kalendaryo. Alam niyo yun? Yung goal nyo naka-imprenta tapos idikit nyo. So sabi ni Miss Irene Teresa Alcoy sa chatroom, if you're just going to read it, she said, actually sir, yung goals ko kalat-kalat sa utak ko. Di ko alam gagawin. Pero now, nung sinusulat ko, na-realize ko, ang dami ko pala talagang gustong gawin. Kakaumpisa pa lang natin, may realization na agad. Gustong gawin. Yeah, because hindi natin sinusulat eh. Kaya kalat-kalat. Ako din, kalat-kalat eh. Yung buong pagkatao ko, kalat-kalat din. Pero we need to write it down for us for us to be reminded, no, of our goals because our goals are important because that's what we want for our lives, 'di ba? Mabubuhay ba tayo na parang ano na lang
Yung tsambahan na lang kung ano na lang ang makuha natin sa buhay. Hindi, we need to design what we want and act on it, no? So, yun. So, survey po tayo. Nakakailan na po ba tayo? Survey said 40. Okay. Nakaka-40 na yung iba. 41. Okay na. Ang bilis ah. 40, 41. Malapit na po. 12 pa lang po, Coach Latecomer po. Okay lang yan, Miss Kat. Pwede mo naman pong i-replay yung replay mamaya, no? Kung hindi po natin mabuo. Yung 6 ko naging 13 na. So, Miss Maylin, kaya yan. Kaya mo yan. Mangarap ka. Kaya mo yan, mangarap ka pa. So, si Miss Kat, 12 na po. Kailan meron pong gusto pa pong pumasok. Okay guys, sa mga gusto pong mag-leave, no? Pwede po kayong mag-leave anytime you want, no? Pwede naman po yung panoorin yung replay. Kung meron po kayong importanteng gagawin today, you can leave the room whenever you want, no? No offense po doon, no? No offense po yan sa akin, maintindihan po natin yan. Pero kung if you can stay and write your goals today and complete the things that we can do today, okay lang po yun, mas maganda po yun. But hindi ko po kayo pipigilan kung meron kayong importanteng gagawin ngayon, okay lang po yan. So yan, no? So right now po, sa mga kakapasok pa lang, we have 50 things, no? Right now, we are listing 50 things that we want to do in the next 10 years. What we want, no? Not what we think we can have right now, but what we can have in the next 10 years, okay? We're listing 50 things that we want to have in the next 10 years. So yun po yung ginagawa natin ngayon, no? Naglilista po tayo ng mga gusto nating makuha sa buhay natin in the next 10 to 15 or 20 years. Kung may 20-year goal kayo, okay lang yun. So yun yung ginagawa natin ngayon, no? We're we're listing down those goals. And sa mga kakapasok pa lang, yun po yung ginagawa natin ngayon. At 50 is the minimum, no? And yung iba nakaka-34 na, iba 40, iba 13, no? Okay lang po pag medyo mabagal, okay lang kung hindi kayo sure sa mga goals nyo pa, you can like revisit this or you want to complete this on your own time, wala rin po yung problema. Pero ini-encourage ko po sa inyo na kumpletuhin nyo na po yung 50 na yon kasi baka po tamarin kayo pag wala na po kayong kasama. Mahirap po kasi ito gawin pag nag-iisa lang. Wala po kayong nag encourage sa inyo, walang nagtuturo sa inyo kung paano siya gagawin. Medyo mahirap po yon. Pero kung meron tayong kasama, like ngayon, we're pushing you down, like we're putting a timer, like sabihin nyo kung anong gusto nyong ma-achieve, no? Isulat nyo. Kung gusto nyo ng farm, isulat nyo. Kung gusto nyo ng personal chef, isulat nyo. Kung gusto nyo magkaroon kayo ng personal na hardinero sa bahay nyo, isulat nyo. Skill na gusto nyong matutunan, language na gusto nyong matutunan, isulat nyo po and set it as a goal, no? And don't stop yourself wanting to have that goal, no? Huwag nyo pong pigilan yung sarili nyo. Huwag nyo isipin na, ay, hindi ko naman hindi ko naman to ma-achieve tong mga bagay na to in the next 50 years, hindi ko to isusulat kasi takot ako eh. Baka may mag-judge, no? Wag po nating pigilan yung sarili natin, isulat yung gusto nating ma-achieve sa buhay kasi libre pong mangarap. So sabi ni Miss Gail, I did this manifesting. Yes, ganyan dapat ang attitude natin na ginawa na mayroon tayong gustong isulat sa buhay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang lima, hindi lang 10. 50 things. 50 things, minimum of 50 things that we want to do in our lives, no? Wala na pong patumpin-tumpik pa at gawin na po natin, lubusin na po natin sa araw na to, no? Yeah.
Yung sabi ni Miss Gail, in-include niya kung saan niya gusto mag-travel, no? Saan bansa ba yan? Local, international, um, ilang beach ba yung gusto mong puntahan? Ilang kotse yung gusto mong maging pagmamay-ari? And maybe one day, you're going to look back and you're going to call me in the next 10 or 15 years after this. Baka sabihin nyo, sir, na-achieve ko po lahat ng sinulat ko. Baka maiyak, baka magkaiyakan pa po tayo. Di ba? Salamat tinulungan niyo ako isulat kasi at least nabigyan niyo po ako ng pangarap or tinulungan niyo po ako magsulat ng pangarap ko. Sana yun yung ma-achieve natin, no? We're going to meet or in the next 10 to 15 years and we're going to talk to each other how we did, accomplish our goals. Yun lang. Yun lang po. Di ba? So, if you want to be a virtual assistant, a freelancer, you can write it down. You want to build other business like a Shopee online business, a TikTok market, or a TikTok store, you write it down, 'di ba? Ito maybe these goals are something that we can achieve right now or in the next 1 year. But if you going to, visualize in the next 5 to 10 years na makukuha mo 'yon, isulat mo. Huwag kang mahiya. Kung magkano yung gusto mong maipon na retirement fund mo, isulat mo. Like pagkatapos ko magtrabaho, when I reach 60 or 70, kung anong edad mo gusto mag-retire, ito yung amount na gusto kong makuha para at least hindi ko siya magagastos kasi dito pa lang sa amount na to, interest pa lang, buhay na ako. Ganon, di ba? Ganon mo ang pangarap. Di ba? Interesting ba yon? Charot. So yan, no? Marami po tayong oras ngayong araw na to. Wag po tayong mahiya. Kaya natin yan. I'm late po, sorry. Wala pong problema doon, Miss Gail. Meron naman po tayong replay, no? Kung sabi mo kasi may mga nasulat ka na kaya okay lang po 'yan. Okay lang kahit late. Naintindihan ko po kasi weekends ngayon eh. Hindi ko po kayo pagagalitan. Weekends ngayon, mahirap gumising. Malamig, may maligo. Okay lang po yung malate. Pero mas matutuwa po ako kung masusulat niyo yung 50 goals niyo. Ayun, Miss Irene Teres, meron na pong nakatapos. May 52 na siya, guys. 50 lang po yung na-require natin ngayong araw na to. Pero 52 na siya. Wala pong problema kahit maka-reach po ng 100. Wala pong problema. Kasi guys, alam nyo kung bakit marami natin nire-require? Kasi regardless hindi natin ma-achieve lahat dito, like, ang title po nito ay My Personal Goals. Yun lang. Hindi mo kailangan ng title na pagandahin. Basta goals ang sulat mo dyan. My personal goals. So 54 si Miss Mary Grace. Ilagay nyo lang dyan. Kasi guys, eto regardless of 50 or 100 goals yung ma-achieve natin. Kung ma-achieve natin, so kunyari nakasulat tayo ng 50, 25 to 30 of that nagawa natin sa buhay natin, yung sinulat natin dito. Wala na tayong pakialam dun sa 20 na hindi natin na-achieve. Kasi at least meron tayong na-achieve sa buhay. Di ba? Kung 100 yung sinulat natin, na-achieve natin yung 40 or 50 na nagbago yung buhay talaga natin dahil sa 50 na sinulat natin, wala na tayong pakialam doon sa 50 na hindi natin nagawa. At least may nagawa tayo, di ba? Yun yung point na dapat kailangan marami, di ba? So yun. So meron na tayong mga nakatapos, no? Si Miss Irene, si Miss Mary Grace, may mga nakatapos na po. At hindi ko po kayo pinipigilan, no? Kasi wala eh, libre yung mga harap eh. So may next pa po tayong gagawin dito, ano? So right now, nakakaisang oras na po tayo. Di ba? Nakaisang oras na tayo pagsusulat ng pangarap.
'Di ba? At least mabigyan natin ng 1, 2, or 3 hours yung sarili natin para mangarap. 'Di ba? Masaya na 'yon na dahil nagawa natin ngayong taon at yung pangarap natin na 'yon aalagaan natin is kumbaga ikikip nating note na 'to. Yan, may mga gusto pa pong pumasok. 43 si Mr. Mighty. 43 si Mr. Mighty. Miss Mighty or Mr. Mighty, hindi ko po alam kung babae o lalaki po. So, Mr. Thank you po, sir. So, yeah, sa mga kakapasok pa lang po, right now, we are goal writing na po. Goal writing session na po kami ngayon. We're listing 50 things that we want to do in the next 10, 15, or 20 years. No? So, 50 po sinusulat namin, and these goals are the things that we want to achieve, not we think that we can have. Okay, sa Tagalog po, ito yung mga gusto nating goals na gusto nating makuha sa buhay, hindi yung mga goals na sa tingin natin na kaya nating gawin. Regardless whether you think you can do it or you cannot do it, you write it down. This is something that we want. We want for ourselves or for our families. Okay? So yon, no? In attendance, we are a total of 15 participants in attendance today na talagang nagtiyaga, no? Nagtsatsaga ngayon na isulat yung goals nila. So salamat po, no. Thank you for taking your time to be part of this program or this goal writing this year, no. And maybe, 'di ba? Next year we will meet again, no. Next year we will meet again and we were going to talk about what are the things that we did already, no? Yung mga nasulat nating goals. So yan. So survey muna tayo. Survey said, ilang goals na po ang nasulat natin? Survey tayo para makita natin nasa na tayo. Okay, Mighty, we have 47, we have 29. Okay, we have 54, Sir Rick. 50, Miss Maridel, we have 50. 28, Miss Maylin Kate. 53, Cheryl. So, ayan, no? Padami na ng padami ang nangyayari. We have 56, Miss May Grace. May Grace. Okay, ang ganda. Hindi kala ko Mary eh. May Grace pala. Miss May Grace Lamsis. 56, no? So we're making a progress. Kaya yan. Habol tayo, Miss Kate. Miss Evelyn, kaya natin yan. No? Kailangan nating matapos yung 50 today. Regardless of how much time it will going to take us. Or 3 hours natin tong gagawin. Wala akong pakialam. Matatapos natin to. Kasi may susunod pa po dito. Pero yung susunod dito, medyo madali na. At saka hindi mo siya kailangan tapusin ngayong araw na to. Pero bibigyan ko lang kayo ng, ng understanding. Um, yan, 30 na po ako, Miss Gail Al. Habol tayo, Miss Gail Al, kahit latecomers. Kaya yan. Okay, no? Kahit sumobra kayo sa 50, 54 or ma-achieve yung 100 goals, wala tayong pakialam. Right now, we're going to write what we want. And it doesn't matter kung ilan yon. Mas madami, mas maganda. 'Di ba? Nakita niyo yung sinulat natin above, 'di ba? Yung unang ano natin, 'di ba? So sa mga latecomers, yung first kasi na sinulat namin kanina is yung mga na-achieve naming goals from the past na sinet namin, no. Kumbaga, naglista lang kami ng 5 goals na na-achieve namin from the past. Yun yung unang pinagawa ko sa kanila and we strike it out. Okay? We put a line on it. Like, natapos natin yung goals na yon. Okay? So, yun yung ginawa namin kanina, no? So, in the next years to come, yung mga goals na sinusulat nyo dyan, you're going to strike them out. Okay? Pag nagawa nyo na, kunyari, na-accomplish nyo yung goal nyo, ganito yung gagawin nyo, lalagyan nyo ng strike out. Tapos, syempre, pag nag-strike out kayo, kailangan yung i-celebrate. Di ba?
So whether it's a family goal, it's your personal goal, individual goal, or family goal nyo yon, you're going to write it down and strike them out. Di ba? So yun, sa mga kakapasok pa lang, yun yung una namin ginawa kanina, no? Sa mga kakapasok pa lang sa room na to, yun yung una namin ginawa kanina. We list down 5 goals that we already achieved. Um, Nakakahingal, par. Bakit par? Parang kilala kita. Sino ka, Mighty? Mighty, sino ka? Pare ba kita? Kumpare kita? So kanina, we write down the 5 things that we already accomplished from the past. Yung 5 things. So we strike them out. And then the next thing that we did is we are now listing 50 things that we want to achieve in the next 10, 15, or 20 years. Okay? 50 things, 50 at a minimum. We are writing these 50 things that we want to achieve in the next 10, 15, or 20 years. These things are the goals that we want to achieve. Okay? Not the goals that we think we can have right now. Okay? What we want for ourselves. If money is not an issue, okay? If money is not an issue, this is what we want. So yun, isusulat mo dyan kung ano yung gusto mong makuha, hindi sa yung sa tingin mong kaya mong makuha ngayon. Okay? So 50 things, no, 50 things na gusto mong ma-achieve o makuha in the next in the next year, no? In the next 10 years or 15 years, yun yung gagawin mo, okay? So marami na pong naka-50, ano? Marami na po tayong mga naka-50. Okay, sa mga naka-50 po diyan, okay? O hindi ko po pine-pressure yung hindi pa po nakaka-50 ah. Pero doon po sa mga naka-50 na, the next thing you're going to do is you're going to put a year beside your goal, okay? Kunyari, go to Dubai again as a tourist, 3 years. Bakit ko nilagay na 3 years? Sa loob ng 3 taon, ma-achieve ko yung goal na yan. Okay, 3 taon yung palugit ko na kailangan makapunta ako sa Dubai. So, yun yung palugit ko. 3 taon. So I want you to put no besides dun sa goal mo a number of the year on how much year like how many years you're going to accomplish that goal that you think you can accomplish that goal. So you're going to put a year beside it, okay? So for me, go to Boracay 20 times, 5 years, okay? Ang cute ng goal mo, no? Go to Boracay 20 times. 'Di ba? Have my first $20,000 client. No? Per month yung per month na client. Gusto ko magkaroon ng client na $20,000 yung sahod ko in a month. In the next 3 years, makukuha ko yan. No? So, learn copywriting with Matt Fury, old course, 1 year. No? So, pag sinabi mong 1 year, that is today, ano yan, this year yan, 2025, makukuha mo ha. Pag nilagay mo ng 1, you will think na makukuha mo within 1 year. Okay? Master English speaking, 3 years. Nalagay ko 3 years. Di ba? O, ngayon yung mga naka 50 na, what you have to do is you're going to put a year on like how many years you will accomplish that goal. It could be 1 year, 3 years, ang pamimilian nyo like 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years. Okay, ulit ko. 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, or 20 years kung ganun kahaba yung goal mo. No? Kung may goal ka na 20 years. So yun yung next na ginagawa po natin kapag may naka-50 na po tayo. No? Sa mga hindi pa po nakaka-50, no pressure po. Listan nyo lang po yung 50 goals na gusto nyong ma-achieve. Huwag nyo po pong gawin yung yung years. Huwag po muna kayo doon. Doon muna po kayo sa 50 goals. No? Wala po tayong masyadong pressure. Yon, sabi ni Sir Mighty, nakakahingal pala coach mag-write down ng 50 things. Thank you po. Iba-iba yung nag-pop up sa utak ko. Pansin ko din isa to sa paraan mas makikilala mo ang sarili mo. Tama, no? Makikilala mo talaga yung sarili mo. Kasi when you're writing a goal, guys,
you will learn how long-term or short-term you think. 'Di ba? Kasi kung, for example, marami kang long-term goals like 5 years or 10 years, malalaman mo na long-term thinker ka. Tsaka like short-term or long-term thinker ka. So, doon mo makikilala, ma-appreciate yung sarili mo na, ay, long-term thinker ka pag marami kang 10 years or 5 years. Di ko sasabing gawin nyo yun ngayon na kailangan magsulat kayo ng 5-year, 10-year goal. Pero bago ko pa lang sabihin to, kung nakasulat kayo ng mga 5 years or 10-year goal, doon yung makikilala yung sarili nyo na long term to siya, mag-isip. Kasi iniisip niya in the next 10 years eh. Hindi siya nagmamadali. Kumbaga, strategic tong tao na to, 10 years, no? Syempre, kung gusto mo ng 10 milyon, kung wala kang pera ngayon, medyo mahirapan ka, di ba? Pero kung your long term na, sige, sa tingin ko, kumikita naman ako ng gantong amount eh. Sa tingin ko, kung gagawin ko yung tama yung sarili ko ngayon this year, maa-align ko in the next 5 to 10 years, magkakaroon ako ng 5 or 10 million. 'Di ba? Pero hindi mo siya iniisip na yun lang yung kaya mong ma-achieve. Kumbaga, dapat isurpass mo yung sa tingin mong kaya mo lang. Nagets nyo ba? Kumbaga, wag mo lang isulat yung kaya mo. Isulat mo yung gusto mo. Gusto mo siya, what you want, no? So, yun. Okay, sa mga nakatapos na po ng 50, you're going to write a year beside that goal. Sabi ni Gil, sabi niya, wala na maisip mag-settle down, parang gusto ko na lang magiging single forever. Oy, pwede mo rin naman kasi isulat yung goal na gusto mo magkaroon ng pamilya. It's a goal din. Pero kung gusto mo maging single forever, okay lang din. Wala pang problema dyan. Hindi kita pipigilan sa gusto mo. Pero yung pagpapamilya, pwede mo rin siyang isulat na goal. Kung ilang ang gusto mong anak, 'di ba? Pwede mo siyang maging goal. Yun lang. So yan. So thank you po sa mga na late po. Ngayon po nagsulat na po kami ng 50 goals that we want in the next 10, 15, 20 years. Okay? Yung mga gusto naming ma-achieve. And the next thing that we do is we're going to put a year beside that goal, no? Kung ilang years namin ma-achieve or natin ma-achieve yung goal na yon. Like for example, this one, no, yung sinulat ko. Buy a house in Tagaytay worth 10 million pesos in the next 15 years. 'Di ba? Mahaba. Alam ko alam ko mahabang yun, goal yun kasi 10 worth 10 million na property, hindi basta-basta yun, 'di ba? But if you're going to put it on a 15 years, kaya, kaya, 'di ba? Kakayanin basta maitama mo yung buhay mo ngayon, 'di ba? Forget niyo na yung mga failures niyo in the past. Tapos na yun eh. Ngayon isulat natin yung gusto nating makuha. Kasi i-review natin to on the next 10 years or 15 years eh. Or next year, we're going to do the same thing. Mag-uusap tayo. Ano ba yung ina-achieve natin ngayong taon? On the 2026, after, kunyari, bagong taon na ulit. For example, December na. Mag-a-announce na ako ng ulit na goal writing session. Tapos, kung kayo, interested pa kayong pumunta na next year, doon natin malalaman yung mga pinagsusulat natin doon. Kung ano ba yung mga na-achieve natin, no? Kung may mga naka-strike out ba tayo, no? Kasi doon natin re-reviewin yun eh. Kasi meron tayong 12 months. Kunyari, meron tayong mga 1-year goal. Or meron tayong mga 5-year goal na sisimulan na natin ngayong taon. Kasi 5 years yan eh. So, pag 5 years yan, dapat sisimulan mo na ngayon yan, no? So, yun. So, depende yun sa mga gusto mong simulan na, no? So, yun. No? Mga goal getters tayo dito. Hindi tayo gold diggers. Goal getters. Yung iba gold digger eh. Goal getters. 'Di ba? O eto, 'di ba? O invest at least 500,000 pesos in Pag-ibig MP2 in the next 3 years. O 'di ba? Something that eto kaya ko tong gawin within 1 year pero nilagay ko 3 years. Within 1 year kaya ko 'yan, 500K. Within 1 year kaya ko 'yan. Pero sinilagay ko, hindi ako magmamadali. 3 years.
'di ba? So magkano lang 'yon? 150K or 170K a month or 165K a month. Ay, a month pala, a year pala, sorry, a year. Kasi 3 taon, 'di ba? 500,000 ilan 'yon, 'di ba? Divided by 3 mo. Kano? Magkano 'yon? Hindi ako magaling sa math eh. 500 divided by 3. So 166,000 per year, 'di ba? So yun yung kailangan kong invest in the next 3 years para ma-achieve ko yung 500,000. So hindi ako masyadong mahihirapan kasi hinati ko o magkano lang yun per month, di-divide ko sa 12. 13,088 lang per month. So i-divide ko pa siya sa per day. So kailangan ko mag-invest ng kano? 400 pesos? 400 pesos ba? Tama. 400 pesos per day para ma-achieve ko yung 500,000 in 3 years. Di ba? Tama ba? Yun yung lumabas sa kalki. ang, ang ano eh, ang newbie. No? So guys, continue lang po tayo. Ano? So survey muna tayo ulit. Ilan na po yung goals na nasulat natin? And I think mas marami na po ngayon. No? At matibay yung samahan natin, guys. Wala pang bumibitaw sa Zoom. Kanina 12 tayo, 16 na tayo ngayon. Walang bumibitaw. Talagang seryoso kayo. Yun ang masasabi ko. Serious po yung nasa loob ng room na to. So 460 pesos yung kailangan kong invest sa Pag-ibig MP2 araw-araw para ma-achieve ko yung 500K sa 3 taon. Or pwedeng, but hatiin ko yan. Kunyari, ngayong taon, hindi ko pa kaya yung 162 per year or 66. Pwedeng 100K muna ngayong taon, tapos tsaka lang ako bebuelta on the second year. Di ba? Pwede naman yun. So 50 po na po yung kay Gail Al 50 na, kay Kat 50 na. Okay, nakuha na natin, biglang bumilis ano? Biglang bumilis, guys. Kay Miss Jensen 12 pa lang po. Okay lang po 'yan kasi parang ano, medyo late po si Miss Jensen pumasok. Okay lang 'yan, Jen. Kaya mo 'yan. Irene Terry 70 po. Wow. Ano ba 'yan? Ano bang sample naman? Sample naman ng goal mo, Miss Irene. Meron ka bang collection na gusto mong maipon? Like BTS? Finally, 50 na si Miss Maylin. O, di ba? It took us like 1.5 hour to write 50. Wow! Tagal natin dito ah. Maylin Kate, grabe humabol siya. Kanina, 12 pa lang. Biglang bumilis. Kasi nagkaroon na ng momentum. Parang diesel. Diesel engine, ang tagal mag-init. Di ba? Ang sarap ba? Masaya ba magsulat ng goals? Masaya, di ba? Ipiprint natin yan. No? Ayan, si Miss Irene Terry's collection, build a room full of shoes, build a room full of scrapbook materials. Ayan, 'di ba? Build a room full of shoes. Sabi ni Miss Irene Terry's. Iba yung mga galawan natin ah. Kumbaga, kakaiba eh. Full of shoes, parang si Imelda Marcos. 'Di ba? Go to Mount Everest, si Miss Gail. Go, Miss Gail, kaya mo yan. Bigla pong dumami yung ginusto. Okay lang yan, guys. Kasi regardless, okay, inuulit ko, guys. Ito ah. Regardless, you write 50, 70, 100 goals. Okay? Regardless, hindi mo ma-achieve lahat yan. Or out of 50, ma-achieve mo yung kalahati. Maka-achieve ka ng mga short-term, long-term goals na kalahati lang ng 50 mo. Mababago mo na yung buhay mo nun. 'Di ba? Kahit yung Pag-ibig MP2 fan, makuha ko within 3 years. Tapos kahit yun lang yung makuha out of 50 goals. Grabe, sobrang mababago na yung buhay ko kasi may iba yung pananaw ko pag nakaipon ako ng pera kasi masasabi ko kaya ko palang mag-ipon. 'Di ba? Kaya ko pala. Sinasabi lang nila hindi. Sinasabi lang nila ano ko, TikTok market TikTok ko, addict na lagi ako doon naghahanap ako ng mabibili. Kaya ko palang pigilan 'yun, yung sarili ko na makaipon pala ng pera. 'Di ba? Iba eh. Like sa 100 goals, you achieve like
40 out of 100, eh mga long term naman yon, nakabili ka ng bahay, nakapagpagawa ka ng ganito, nakapag-build ka ng sarili mong coffee shop na nagge-generate ng passive income for you, nakapag-build ka ng investment, kahit 30 lang sa 100, okay na yun. Di ba? Pero hindi ko sinasabi na yun lang yung kaya mong i-achieve. I'm not saying that kasi pwede naman nating makuha lahat yan eh. It's just a matter of time. Di ba? So yun, no? So sa mga nakasulat na po ng 50 goals na marami, on the side, no? On the side, you're going to put a year on the side kung ilang taon, no? Yun na po yung susunod na gagawin nyo. Tapos magpo-proceed na po tayo sa next. Ayan, sabi ni Miss Laika Marson. Ayan, nakagawa ko na nung college ako at ngayon kinalkal ko. 80 to 100 doon nagawa ko na pala. Ngayon mas ambisyosa na pala gusto. Okay lang maging ambisyosa. Walang pipimipigil. Sa Zoom room na to, walang ano dito, walang talangka dito, okay? Wala pong talangka dito na pipigil sa kung anong goal nyo. Lahat tayo susuporta. Lahat susuporta, no? Hindi ko kayo i-stop. Gusto nyo pumunta sa taas ng bundok, sa Mount Everest, o mag-ano kayo ng scrapbook, goal nyo yan. Wala kaming ano dyan. Hindi kami magiging balakid. Susuporta kami sa inyo. Kung ayaw ng asawa nyo maging goal nyo ang makaipon ng 100 lipstick, kami susuporta. Di ba? Kung ayaw yung asawa nyo na iriban kayo, taon-taon, wala kaming pakialam. Susuporta kami. 'Di ba? Ganun lang. Yun yung ano eh, yun yung dito eh. Kumbaga, yung community natin dito is to support each other, no? And to be with one another, writing what we want in our lives. And next year we're going to meet again. No? We're going to meet again next year. Same people, no? Magsasend. Kasi, syempre, kung nag-send kayo ng email sa akin, nandun kayo sa email list ko, next year, you're going to receive another email list from me, no? Kung gusto nyong i-review yung mga goals na sinulat nyo, pwede ko kayong sendan ng email kasi you're part of my email list eh. Kung nag-register po kayo through email list. So yun yung gusto kong ano, no? So sabi ni Miss Irene, be TikToker pero hindi po yung sumasayaw. Dati gusto ko rin po sumayaw sa TikTok eh. Kaso nga lang hindi kaya ng tiyan ko. So yan. So tapos na ba yung 50? Almost 80% na tapos na po tayo. Kasi may next po tayo na gagawin, no? Sa mga nakapagsulat na po ng taon besides their goal, ang next na gagawin po natin, no, is we're going to count how many 1 year, 3 year, 10 year, or 15 goals we have listed. Okay? Kunyari, 1 year. 1 year goals. 3 year goals. Okay? You're going to count how many 1 year, 10 year, or 15 year goals you have. And this will reflect, no? Etong assignment na to or itong exercise na to, yung bibilangin nyo po kung ilang taon, yung 1 year nyo, kung ilan yung mga 1 year goals nyo, how many 1 year goals you have, how many 3 year goals you have, or 10 year or 15 years, no? This will reflect how you envision your life, no? Are you a long-term goal setter or are you a short-term goal getter? So I have like 1 year goals is 14. I have 3 year goals, 11. 5 year goals, I have 13. I have 10 year goals, 10. And 15 year goals, 3. So nakita nyo like yung 15 year goal parang biglang umunti na lang. Yun lang yung kinaya ng brain ko, yung 15 year goal. Yun lang yung kinaya nyo kung i-envision. Pero pwede pa ng 20 years eh. Di ba? Pero di ba, grabe ka na kagaling nun, no? 20 years predict mo na. Di ba? Ang galing mo. Pero syempre hindi ko kayo pipigilan, no? Syempre may mas magaling sa akin dito.
Pero yun lang ang kinaya ng brain cells ko. Out of 50 na sinulat ko, ito yung reflection ko. So I have more 1 year goals, pero madami din akong 5 years, like 13, 10, 11, kumaga double digits. Pero nung sinusulat ko to guys, hindi ko iniisip hindi ko binibilang, no? Hindi ko binibilang kung ilan na yung 5 year goals ko or 10 year goals or 3 year goals. Hindi ko po to ibinibilang. Basta sinulat ko muna tapos sinulat ko kung ilang years ko bago to ma-achieve. Like for example, yung do a scuba diving. Hindi ko siya sinulat na ngayong taon ko gagawin, 'di ba? Pero pwedeng mapabilis, no? Pwedeng mapabilis. Kunyari, magpunta ako ng Boracay tapos nagpunta ako doon for scuba diving ngayong taon. I-strike out ko to kahit na nalagay ko 3 years, pwedeng ngayong taon pa lang ma-achieve ko na siya, 'di ba? Strike out ko na agad. So, 'yun, ito yung barometer kung gaano ka kalayo mag-isip, no? And that is good. Okay? That is good kung malayo ka mag-isip. Like you have 10-year goals, you have 5-year goals, you have 15-year goals. So dito mo makikilala yung sarili mo. At hindi kita i-judge kasi hindi ko naman nakikita yung goals mo eh. Hindi mo naman kailangang isend sa akin yan. No? Ikaw lang ang nakakakita niyan. Wala na. Hindi kita i-judge kung short term ka mag-isip o long term ka mag-isip for as long as you have goals in life. That is something that I want for you to achieve. Hindi kita pipigilan kung gaano ka kalayo mag-isip. Ang sinasabi ko lang po, this is a barometer for you to learn more about yourself, 'di ba? So, yun po yung susunod po doon, no? Pag nasulat niyo na po yung gaano kadami po yung ilan na po yung taon, no, sa right side sa mga goals nyo, kung gaano nyo siya kahaba ma-achieve, bibilangin nyo po, no? Bibilangin nyo po. So, yan, no? Napakatibay ng Zoom room natin. 16 people still up. We're still up. Wala pong lumabas. Kasi may isa lang po lumabas kanina kasi nagpaalam po siya baka po meron siyang pupuntahan na importante o baka may kailangan yung anak niya, no? Hindi natin siya pwedeng pigilan kasi weekends po ngayon eh. Baka siya lang po ang bantay ng mga bata. Alam niyo yun. May niluluto siya, baka masunog. So yun, no? So, unuulit ko, guys, eto, nakasulat yung note. When you accomplish a significant goal, you have to celebrate, no? Kapag sa tingin yung na-accomplish niyo na po itong mga goals na to or may isa dito na na-accomplish niyo na, for example, yung sa akin, 20 recipes on my belt that I can cook, no? Sa isang ngayong taon, malapit ko na tong strike out kasi nakapagluto na ako ng 5 out of 20 recipes this year. So, pwedeng February, tapos ko na to. So kapag nasulat ko yung recipes na yon or naluto ko yung recipes na yon na lulutuin ko, ang gagawin ko, magse-celebrate ako. Pwedeng i-treat ko yung sarili ko for a massage or treat ko yung family ko for a movie time. You have to celebrate your wins, no? Se-celebrate niyo yung goals nyo, di ba? So yon, buhay pa po ba tayo? Hello guys, no? So no, malapit na po. Tapos na po ba lahat sa paglilista ng 50? O nandyan pa po ba kayo o nawala na yung internet ko? Hindi ko alam eh. Yes, sir. O yan, thank you po. Yan. Respond po kayo para alam ko nandito pa ako. Kasi minsan baka mawala yung internet tas hindi ko alam, salta ako ng salta. Lumalaban, here pa po. Yan, guys. Thank you for responding, no? So, yung pinaka ano po, no, pag naka-accomplish po tayo ng goal, for example, sinet natin, this year, I'm going to go to Bohol. When you reach Bohol, doon na kayo mag-celebrate, di ba? Kunyari, nasa Bohol kayo, tapos, isa yun sa sinet nyo na goal, kumain kayo ng seafood, di ba? Huwag kayong kumain ng chicken kasi parati nyo na lang minsan nakakain yun eh. Kasi pag kumain kayo kung ano yung masarap dun sa lugar na yun para at least meaningful yung celebration. Parang significant din yung reward nyo sa sarili nyo. So, yun.
If it's a family goal, okay guys, kung ang goal niyo yan na mag-asawa, kunyari may asawa na kayo, no? Sa kung meron kayong family goal, like for example, tulong kayo ng mag-asawa nyo na ma-achieve yung ipon. Kunya, makaipon ng 500,000, balik tayo sa Pag-ibig MP2. Kung ito ay goal nyo na mag-asawa, kunyari may asawa kayo, tapos tulong kayo dito, mag-celebrate kayong dalawa, di ba? Pero kung nag-iisa lang kayo, no, ayaw nyo malaman na may goals kayo sa buhay, treat nyo lang yung sarili nyo, kahit kayo lang po. Okay lang din po yun. Wala pong problema doon. Okay? So, meron pa po tayong next, no? Ang susunod po dito, ito na yun na po yung huli. Pag nasulat nyo na po na-count nyo na, na-count nyo na po ito, nakalis na kayo ng 50, na-count nyo na to, ang gagawin nyo po, susunod, ito yung next na, and we're going to give you at least like 10 minutes to count this down, or yung iba para makahabol pa, no? Kung may mga 30 pa lang nasusulat nila, or 40, para makahabol pa po sila sa 50. Susunod na po tayo dun sa last part ng ating session. And that last part is one of the most important part, no? At yun po yung magbibigay buhay dun sa goal na sinet natin. Yun po yung magbibigay buhay. Kasi yung sinet natin na goals, yun na yung sinet natin na goals for ourselves. But on the next part, this is where you're going to really find out about yourself. You're going to find more about yourself on how you think. Okay? Sa next part. So, I'm giving you like 10 minutes pa para kumpletuhin yung 50, 10 to 15 minutes. And then count how many 1 year, 3 year, 10 year, 15 year goals you listed, no? And then we're going to do the last part. Okay? So, yun. You have 15 minutes, no? To reflect on your goals. So, basahin niyo yung mga goals niyo, ng mga sinulat niyo. Magmuni-muni kayo pag tapos na kayo magbilang. Pag muni-munihan niyo, oy, kaya gusto niyo uminom ng tubig, um, gusto nyo pong magtsaa, you have 15 minutes, no? Pero kung hinahabol niya pa po yung 50, you still have 10, 12 minutes para makompleto po yung 50. And for example, hindi nyo pa po ma-reach yung 50 ngayon, you can do it on your own time later on, no? Wala pong problema doon kung wala naman pong paunahan sa goals eh. Pero syempre, gusto po natin, no, gusto nating matapos yung minimum na 50 ngayon. And if you want to add more later in your own time, wala pong problema. Or you want to review again this, kasi this recording will going to be uploaded on my YouTube channel para matulungan din po natin yung mga tao na wala pong time talaga umaten. Kasi maintindihan po natin kasi weekends po kasi ngayon. No? So, yun lang po. You still have 10 minutes. At 9:53, we're going to proceed on the next exercise. 9:53 a.m. So tulungan po natin yung mga nagsiset pa ng goals, no? Yung mga goals po, hindi lang po yan yung mga gusto nyo pong makuha, like ipon, properties. Pwede po yung mga skill sets na gusto nyong ma-achieve or gusto nyong matutunan. Learn a new language, um, places you want to visit, or healthy things about yourself. You want to eat healthier. You want to you want to reduce weight. If it could be a goal for you, but I did not put it on my goals. Ang sarap kasi kumain eh. Nakita nyo, wala sa goal ko yung magpapayat. Ayoko magpapayat kasi nagluluto ako eh. Ang goal ko matutong magluto. Sabi ni Miss Irene, tama po, nagdalawang isip din po ako dyan.
Wala po akong goal magpapayat. Gusto ko po kasi matuto magluto, eh alam niyo naman ang kasunod nun, ang pagtaba. Kagabi po nagluto ako ng sirloin, air fried sirloin beef steak, something like that. What? Payat ka. Okay lang po. Okay lang po mataba. Tsaka na po, kailangan ko po muna makompleto yung 20 recipes. Kasi mahirap pag ayaw mong hindi mo kakainin yung niluto mo. Siguro bawasan na lang po yung kanin, no? Oo, sayang ang travel goals pag walang food trip. Kasi nag-aano eh, di ba? Naglalaban yung goals mo, travel, tsaka yung food. Naglalaban. Oo, dapat pala maisip nyo rin po yung constricting yung goal, ah. Okay lang po mag-travel, pero dapat kung meron kayong gustong ma-save na money, kailangan isipin nyo rin po yung savings, no? So, it's just a priority, ano po yung uunahin. Kasi yung mga 1 year goal, pwede nyo naman pong gawin sa the next year po yan eh. Pero it doesn't mean na kailangan nyo ng 2 years, no? Pwedeng next 2026 nyo pa i-achieve na isang taon yung kailangan nyo i-achieve doon, no? So, depende po sa strategy na gagawin nyo. Kanya-kanyang diskarte po para ma-achieve natin yung goal. So, yan. Pero, pwede po naman mag-travel and ma-flip eh into gain money. Tama. Tama po yun, Mr. Mighty. O, pwede habang nagta-travel kayo, mamili kayo ng mga gamit doon, tapos ibenta nyo. O kaya mag-travel kayo, i-vlog nyo. 'Di ba? Maging vlogger kayo, food vlogger. So, yun po, saya lang. Saya lang nung ginagawa natin. When you accomplish a significant goal, you have to celebrate, tama. So, yun na po yung ginagawa natin. So, we still have 5 minutes, no, para sa next exercise. So, yan, you want to buy a farm lot, at least what, 2 hectares, o within the next 10, no? Nakalagay dito, within 10 years, I want to buy a farm lot. So, pwede niyan, after 3 years, makabili ako ng 500 hectare, ay, 500 square, di ba? Or, I mean, depende, no? Kung 2 hectares yan, 1/4 muna sa loob ng 2 taon, and then 1/4 again, di ba? Hindi mo naman kailangan pwersay na 2 hektarya agad, di ba? Square meter by square meter mo gawin kung gusto mo para mabili mo lahat, para makompleta mo yung 2 hektarya. 4 minutes po, we still have 4 minutes to go. Okay, we still have 4 minutes to go, guys. Kaya natin to. Ito nga, tingnan niyo yung goal ko na isa, no? Within 5 years, I'm going to meet Lucio Tansan. Gusto ko lang siyang makita. Siyempre, ang mahirap dito, paano ko ba to makikita? Hindi ko naman to alam kung ano yung travel itinerary nito everyday, di ba? Siyempre, gagawa ako ng paraan para ma-meet yung si Lucio Tan. Pwedeng bumili ako ng stock ng Philippine Airlines or ng Lucio Tan's group stock portfolio. Makaipon ako ng 1 million worth of stock. Tapos, siyempre, a-attend ako ng stockholders meeting. Doon ko siya mamimit, di ba? Pwede yun, di ba? It's a combination of a goal and a goal. Kunyari, ang goal ko is to invest 1 million worth of stock sa Lucio Tan's group na Holdings, 'di ba? Lusutan Group Holdings, yung LTG. And then during the stockholders meeting, syempre aatin yung may-ari aatin yung yung presidente which is yung anak ni Lusutan. Doon ko siya mamimit. So mai-strike out ko yung goal na yan at the same time, mai-strike out ko din yung building a stock portfolio. Asan na yon? Stock, hanapin ko. Ayan. Dito ko siya makukuha ko to kasi ito ano magka ano Ayan, magkadikit pala. Ayan, magkadikit, guys. So, di ba? Di masama. Wow, 20 million binasa nyo. No? Grabe naman to si Chad.
Lagay, 20 million. Eh, di ba gusto ko yun eh. Wala. Kumbaga, bahala kayo sa gusto ko, bahala kayo sa gusto nyo, di ba? Sa tingin ko, ma-achieve ko yung 20 eh. Kahit sa tingin ko hindi kaya, lagay ko to. Di ba? Kasi, di ba, minsan, knock and usual, ano, di ba? Knock and the door will be open unto you. Di ba? Yun ang sabi sa Biblia. Ask and you shall receive. Di ba? Yun na eh. Si Lord na yung nagsabi eh. Siya na ang nagsabi. Di ba? Ba't ko sinasabi na isulat niyo yung gusto niyong goal? Kasi yung Biblia na yung nagsabi eh, or kung ano man yung pinaniniwalaan yung relihiyon, kung Muslim kayo, syempre dun sa part ng relihiyon nyo, meron ding ganun eh, di ba? Ini-encourage kayo na maging masipag. Syempre, siguro naman, wala naman sigurong relihiyon nang nag encourage na maging tamad tayo or maging mahirap tayo. Di ba? Siguro wala naman po ganung religion. Hindi ko alam ah, maybe I'm wrong, no? Maybe mali po ako sa sinasabi ko. Itama niyo ako kung gusto niyo. Pero yung sa akin kasi, bilang isang Kristiyano, sa Biblia kasi, pag tamad ka, ayaw no, nakasulat doon, di ba? Yung seven sins ba yun? Yung pagiging tamad, yung sloth, di ba? Pag sloth ba yun, tamad, di ba? Ayaw noon, seven cardinal sins. So, hindi po hinihikayat ng pagtuturo sa bilang isang Kristiyanong magiging tamad, no? Di ba? Faith without work is dead. Tama. 'Di ba? Kailangan maging masipag tayo. Kasi yun ang sabi sa faith natin eh. Sa akin in my case, isa po akong Katoliko, Kristiyano eh. Yun ang sabi, 'di ba, sa Biblia? Seven cardinal sins, huwag kang mayabang, 'di ba? Huwag kang ma-pride, huwag kang makikiapid, 'di ba? Ano yun, huwag kang maging mainggitin, 'di ba? Huwag kang inggitero or huwag kang mainggitin sa ibang tao, 'di ba? Huwag kang utak talangka, 'di ba? Kung ano yung goal ng ibang tao, suportahan mo, 'di ba? So, in this case, why do we want to have more of life? Because we want to achieve for not just for ourselves, but for others, 'di ba? So, yung unang quote, 'di ba, nung bago tayo magsimula, yung quote, 'di ba? It's not what you get that makes you valuable, it's what you become. It's the person you become. 'Di ba sabi ni Jim Rohn, it's not what you get, no? It's not what goals we get that makes us valuable, no? Hindi yung mga sasakyan, hindi yung mga bahay, hindi yung mga pera na naipon natin, hindi yung mga places na napuntahan natin yung mahalaga talaga. It is what we become, no? It's the person you become. Ikaw. Kung ano, naging ano ka nung na-achieve mo yung goal na yun, yung mas importante. Nung na-achieve mo ba yun na goal na yun, naging mapagbigay ka ba sa iba? I-share mo ba sa iba yung blessings mo? Yun yung ibig sabihin ng quote na yun. It's what you become. Diba? Nung na-achieve mo, nakapunta ka ba na ibang places? Nakatulong ka ba sa mga tao? Diba? Nung na-achieve mo, naging inspiration ka ba sa ibang tao? Na maging inspirasyon ka din sa iba na dahil na-achieve mo yung goal mo yun, na-inspire mo yung iba, oh, balang araw ma-achieve ko rin yung goal na yun. Naging inspirasyon ka ba dun sa ibang tao nung nag-visit ka sa Thailand, sa Singapore, sa Dubai? 'Di ba nung na-achieve mo ba yung pag-ibig fund mo, shinare mo ba yung 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 fund mo, na paano mo na-accomplish yun, shinare mo ba yung steps do sa ibang tao para sila din makapag-accumulate din ng money para yung kumbaga hindi mo sinolo yung kaalaman mo, shinare mo rin sa ibang tao kahit di ka nila pinapakinggan, kahit akala nila i-scamin mo sila. Kumbaga naging mapagbigay ka or yung dividends ng Pag-ibig MP2 mo nung lumaki, bumili ka ng pagkain sa Jollibee, shinare mo dun sa mga bata sa kalye. The person you become is what's most important. Not not the things that you put on your goal. 'Di ba? Naging mabait ka ba? Naging pasensyoso ka ba? No? Naging matulugin ka ba sa ibang tao? Yung mga natutunan mo ba, shinare mo? 'Di ba? Nung natuto ka mag-copywriting, shinare mo ba yung mga natutunan mo sa ibang tao? Doon. Doon mo yun. Yun yung magiging ikaw. Yun yung mas importante kapag na-achieve mo na yung mga goals mo. No? Nung nakabili ka ba ng bahay,
Pinapunta mo ba yung mga kamag-anak mo? Shinare mo ba yung bahay na maging isang bahay para sa mga meet up ng family mo? Kasi syempre, kumbaga sa 100 pamilya mo, isa ka dun sa nagkaroon ng malaking place, sinashare mo ba yung place na yon para makapag-meet up yung mga magkakamag-anak o makapag-reunion? Naging mapagbigay ka ba dun sa mga kamag-anak mo? That is what you become. It's what is the most important, di ba? Nung nag-YouTube channel, naging VA ka ba, shinare mo yung kaalaman mo? Ganun lang, di ba? Shinare ko yung kaalaman ko. Yeah, may mga paid courses ako, pero may mga free courses din ako na, giving back to the world. I share my thoughts. And like this, di ba? Nag-conduct tayo. Pwede namang ako na lang ang magsulat ng goal ngayong taon. Pwede namang hindi ko na to i-share, di ba? It's what you become. It's the most important thing. No? Kasi pwedeng in the next 3 years or 5 years, pwedeng kayo na yung magganito di ba? Pwedeng kayo na yung mag-seminar sa ibang tao dahil naka-achieve kayo ng something sa buhay kasi may paniniwalaan na sila sa inyo. Kasi, syempre, kung ano yung mga sinulat mo dyan, na-achieve mo, meron kang credibility na mag-create ng ganitong pagtitipon, no? Yung maniniwala sa'yo, regardless kung sino man sila, kamag-anak mo man yan or stranger, may makinig sa'yo, ma-share mo, yun yung importante, di ba? Nakapag-share ka sa ibang tao, maging mapagbigay ka, no? Hindi ka naging madamot. Yun yung mahalaga. So, I know it has a deeper meaning, and in the next exercise, no? Ito na yung pinaka last na papagawa ko sa inyo. Okay, in the next exercise, excuse me, you have to choose four to five 1 year goals, no? Mamaya meron ding pong 3 year goals. Yung mga napili nyo lang po dun sa taas kasi hindi po natin to matatapos ngayon eh. So, pili lang po kayo ng 4 hanggang 5 na 1 year goal. Ito na yung last, no? And kapag nakapili kayo doon, kunyari, 4 na 1 year goal, sulat nyo dito. For example, in my case, create a solid daily journal yung goal ko. Ayan, palakihin natin. And then become an efficient cleaner of the house. Yan yung mga 1 year goal ko. Improve the way I do customer service. Oh, ayan. Have 20 recipes in my belt. Okay, pero ito po ay requirement sa lahat ng goal na sinulat nyo. Pero syempre, pumili lang po ako ngayon para para may magawa na tayo ngayon, no? Para kasi yun kasi it will require your personal time na mas marami pang time eh. Yung susunod po na 'to gagawin. So ang gagawin po natin, we're going to write the whys. Yung why bakit importante sa yung ma-achieve tong goal na to? Yung why this goal is important for me. Okay? So, nakasulat dyan, create a solid daily journal. Number one, I need to accomplish this goal because journaling makes my mind clearer and it helps me with my sanity. So, that's the reason why it's important for me. No? So, that's for my create a solid daily journal. So, for example, have 20 recipes on my belt that I can cook. So why this goal is important for me? Ano yung why? The why? Bakit importante, no? Being able to learn cooking, it helps our family not to think so much of what healthy food we are going to eat. If I know how to cook, we can eat cheaper, healthier, and we have options. So yun yung dahilan, no? Yung why, no? Kasi bakit? If the why is strong enough, the how gets easier. Nakuha nyo? If if yung why mo is stronger, is very strong, meron kang dahilan, no? Parang yung 3-in-1 ko, yung kape, no, Nescafe. Bakit para kanino ka ba bumabangon? 'Di ba? Yung why mo, bakit ka bumabangon? Bakit yung why mo pag masyadong malakas yung why, yung how kung paano ma-achieve yung goal humihina, dumadali, no? Dumadali yung how. If the why is strong enough. Kung alam mo yung dahilan, no? Kasi yun ang magfu-fuel sa eh kung bakit mo gustong achieve yung goal na yun, yung why. Your why. Bakit? Bakit mo gustong ma-achieve? Is because like why I want to become an efficient cleaner of the house? Because being an efficient cleaner helps me organize my stuff and that allows me to think clearer towards my work and my habits as a content creator.
'Di ba? Pag malinis yung lugar, maayos yung lugar ko, mas madali ako makapag-create ng content, mas nakakapag-isip ako maayos kasi maayos yung lugar. 'Di ba? Kung alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, madali yung how eh. Kasi alam mo na, 'di ba? So, why do I want to improve the way I do customer service? Because improving customer service improves the deliverability of my emails. It also helps my followers or prospects to consider my services versus the competition. Kasi kung maganda ang customer service ko, maganda ang pakikitungo ko sa ibang tao, i-consider nila ako versus my competition. Kasi mas approachable ako eh. Mas maayos ako na ganito, mas maayos ako na ganyan. 'Di ba? So, parang kahapon, someone talked to me about being a VA, no? Nagtatanong siya ng coaching. Baga, sagot ako lagi. Sa Messenger, sagot na ako agad. O ganito, pag nag-schedule kami ng call kahapon, walang pa, kahit busy ako, alam mo yon, may ginagawa ako towards my work, sinend ko pa rin sa kanya yung Zoom link ko because I want to, kasi maganda yung customer service ko eh. Kasi goal ko yun ngayong taon eh, na hindi ko i-indyan lahat ng tao na mag-reach out sa akin sa comment ko sa comment section sa YouTube, sa email ko, sa Facebook page ko, hindi ko sila iinjanin. Lahat sasagutin ko kasi I want to improve my customer service kasi meron akong dahilan kung bakit. No? Meron akong dahilan kung bakit. At kung malakas yung dahilan, yung how, it gets easier. Kasi gagawa ka ng time eh. Mawawala na yung time na wala na yung excuses. Wala na yung mga dahilan bakit hindi mo siya ma-achieve, no? Bakit hindi mo makukuha yung goal mo? Mawawala na yung mga dahilan na yun. Yung tamad, hindi ka natatama rin. Kasi alam mo kung para saan eh. Para saan ba yan? Bakit mo ba gagawin yan? Kung malakas yung bakit mo, yung why mo, bakit mo gagawin ng isang bagay, yung how o kung yung papaano, nababawasan yung hirap. Promise, guys. Kasi alam ko eh, bakit gusto mo matutong magluto? Kasi importante kasi yung asawa ko, pag uwi sa bahay, pagod na. Ayoko na siyang mag-isip kung ano yung lulutuin niya. Gusto ko, pagdating niya, kakain na lang siya. Matutulog na lang siya. Kasi may pasok na naman siya bukas. Yung mga ganun bang dahilan? So, yun. Inom muna akong tubig. Nakakapaos. Dire-diretso ako magsalita eh. So, guys, simulan na natin to, no? So, hindi nyo naman po kailangan lagyan ng why ngayon, no? Pili lang po kayo. Kunyari, 1 year goal muna. Pili lang kayo ng 4 o 3 para ma-practice po natin ngayon. Tapos, in your own time, sulat nyo po lahat ng why doon sa sinulat nyo sa taas. In your own time na po yon, no? Pwede nyo pong i-replay dito para habang pinapanood nyo po yung replay, napapakinggan nyo rin po ako. Parang nandun pa rin kayo sa loob ng Zoom room. You have that kind of environment. Pero yung writing down your why na po yung pinapakinggan nyo or you're replaying it, pero doon na kayo sa writing down your why. Kasi pag sinulat natin lahat ng why, doon sa sangdaang goal na sinulat nyo, baka abutin po tayo hanggang madaling araw dito. Tama ba? Tama ba? Nandyan pa po ba kayo? May magbibideo kayo na dito sa katabing bahay namin. Natatawa ako may magbibideo kayo. Hello, medyo seryoso tayo sa pagsulat ng why. Yes. Yes, Miss Jensen. 'Di ba? 'Di ba? Ayan na eh. Pag sinusulat na natin kung para saan. Kasi diyan yung malalaman. Kaya pala gusto ko ng bahay. Kasi pala gusto ko para doon yung sa mga anak ko. Parang kaya pala gusto ko ng magkapag-ipon para pala sa pag-aaral ng anak ko. Parang doon mo malalaman kung bakit mo gagawin ng isang bagay eh. So, parang gusto ko palang i-quit yung paninigarilyo kasi gusto ko mas sumaba yung buhay ko, gusto ko mas mahaba ko makasama yung family ko. Parang mga ganun, di ba? So, kung alam mo yung dahilan kung bakit mo gagawin ng isang bagay, it will helps you, you know, it will helps you accomplish it because you understand the the weight, no? The weight on where that goal arrives, no? Bakit ba dumating yung goal na yun? Kasi alam mo, nalaman mo na, sinulat mo na. Dito mo pala na naging aware ka bakit ko ba gustong yumaman? Bakit ko ba gusto mag-earn ng passive income? Hindi pala para sa sarili ko lang,
para pala sa mga anak ko. No? Kasi minsan, nagiging selfish tayo, parang minsan naisip lang natin para sa sarili natin, pero hindi pala. Para pala yun sa ibang tao. No? Para at least, kahit papaano, mapagmalaki tayo ng anak natin, di ba? Na may si mami ko, na-achieve ganito, yumaman, ganyan. Natulungan ako mapag-aral sa ganito. Di ba? Nakuha niyo ba yung parang ako proud ako sa nanay ko kahit hindi ko siya masyadong na 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 experience o na nakakasama kasi OFW nga. Pero proud ako kasi napag-aral niya ako, 'di ba? Yung parang tayo bilang isang magiging magulang in the future or magulang na ngayon, mapagmamalaki kayo ng anak nyo. Kasi you know the reason why you achieve that goal. Para lang sa'yo, para dun sa mga beneficiary nyo. Di ba? Parang SSS eh, beneficiary. Di ba? Yun yung mindset. Oh. Okay. So, pagkatapos ng 1 year goal, ang susunod dyan, syempre, pipili kayo ng 3 year goals. Di ba? Ganun lang ulit. Pili kayo ng 4 o 5 o 3, tapos isulat nyo po yung why this goal is important for me. Hmm. Sagutin nyo po yung tanong na yon. Pwede nyo pong gawing in Tagalog, no? Kung ayaw nyo po mag-English. Di ba? Visit 10 famous beaches in the Philippines. Why this goal is important for me? Because what's life if you can't even life what's life if you can't even go vacationing, no? Going to beaches calm my mind and helps me to reset. Vitamin C is what everyone needs. 'Di ba? 'Yan yung bakit importante sa akin mag-visit sa mga famous beaches. Para saan pa yung pag-iipon kung hindi mo rin magagasta? Di gastusin mo din. 'Di ba? Para saan pa yung gusto mo ng passive income kung di mo rin naman gagastusin 'yan? Di pag na-earn mo yung passive income, passion ka rin naman paano, 'di ba? Para saan pa ang paghihirap mag-upload ng video sa YouTube kung hindi ko rin naman gagastusin yung kita ko sa YouTube? Di ba? What's for? What's life? Bakit mo pa sinabing nabuhay ka? Mag-enjoy ka din. So, learn French, 3 years. Ayan, learn French. Gusto ko matuto mag-French. Frenchie. Gusto ko maging isang Frenchie. Why this goal is important for me is because learning French, yan, French, allows me to reach a new market and also it's for my personal development to learn something new. Okay. Siyempre, pag natuto ako mag-French, siyempre yung mga Frenches, Frances eh, no? Mga Frenches, makakapag-usap kami pag di sila marunong mag-English kasi marunong ako mag-French. So, makapag-reach out ako sa mga French companies, no? Bilang isang BA, makapaghanap ako ng work sa France na nagsisalita ng French. Lalawak yung market ko. Okay, read 10 Tony Robbins books. So why this goal is important for me? Tony Robbins have made a great impact for me for the past decade and I don't even read his entire books collections yet. The best education I had with Tony is when I watched his seminar in ClickFunnels. I learned about investing there and education towards personal development. 'Di ba? Oh, baga alam ko kung bakit ko siya papanoorin or bakit ko siya babasahin. Kasi kung alam ko yung impact sa akin noon, babasahin ko talaga yung libro. So yan, do scuba diving. I know it's kind of scary to do scuba diving, but I think it's also beneficial to discover a different world. It gives us perspective about depth. O, di ba? Depth. O yung paglalim, yung lalim. Di ba? Gusto ko rin makakita ng fishes. Tsaka pag nasa ilalim ka ng tubig, parang nakakatakot, di ba? Eh, it's one way for you to, face your fears. O, di ba? Ano, nakakasunod ba tayo, guys? Maganda, no? Maganda yung nangyari ngayong umaga. Maganda to. Kinukumbinsi yung sarili, no? Kinukumbinsi yung pagsusulat ng goals. Kasi hindi mo gagawin to kung parang minsan ikaw-ikaw lang. Naku, nakakatamad to. Nung ako nga lang po yung nagsusulat ng goals ko, alam nyo yun, parang nitatamad ako kasi ako lang mag-isa. Pero wala, ganun talaga eh. Susulat mo talaga yung gusto mo talaga sa buhay. At alam mo,
nung habang sinusulat ko na yung mga goals ko, nung start nung taon, unti-unti ko na siyang ginagawa ngayon. Nung pag-reach ng January 18, guys, nagsusimula, kumbaga, na dinadagdagan ko na yung ipon ko sa Pag-ibig MP2, nag, 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 nagluluto na ako sa mga recipes ko na malapit ko nang makumpleto. Pag naabot ko yung 20, kumpleto na. Nag-start na ako ng mga ibang investment like yung savings ko para sa retirement. Nag-create na ako ng retirement fund. Doon na, yung iba doon nilalagyan ko na ng worth maliit-liit muna, kumbaga yung isang saving account, nag-open ako ng isang savings account, although maliit lang everyday, like nag-start ako ng 100 pesos per day, tapos kada isang araw, nagdadagdag ako ng piso dun sa 100. Kunyari, ngayon, nung umpisa, 100. Then the next day, nag-save ako ng 101. Then the next day, naglagay ako ng 102. And I do it every day, no? Then 103, then 104, 105. Every day, nadadagdagan ng piso yung investment ko dun sa retirement fund ko. So, sa tingin nyo parang ang bagal lang. Pero nung pang 18th day na, worth 2,000 na yung pa isa-isang daan ko. Sabi ko, ha? Parang ang bilis, bumibilis kasi syempre nadadagdagan ng piso eh. Eh akala mo yung piso walang impact? Hindi, meron. Kasi kada isang isang araw, yung isang daan madadagdagan ng piso. Eh naging 100, ano na, 150 na, naging 160 na. Parang dahan-dahan siya nagro-roll over. At habang dahan-dahan mo siyang ginagawa, kasi 100 pesos, magkano lang yan? Mahal pa yung kape sa Starbucks, di ba? Kung araw-araw mo siyang ginagawa, hindi mo napapansin nakakaipon ka na, di ba? O another savings account. So, yun yung impact, no? So, pag sinulat mo na yung goals mo, parang yung katawan mo automatically nag-a-adjust sa gusto mong mangyari. Oo nga, mapapansin niyo yan, guys. Mapapansin niyo yan. Kunyari, nagsulat na kayo ngayon. Tapos, everyday, ang gagawin niyo yan, guys, pagkatapos niyo isulat yung goals niyo, kunyari yan, nasulat niyo na, di ba? Kung iyan ay tinype niyo online, ipiprint niyo yan. Pero kung yan ay nasa notebook niyo na, bibisitahin niyo yan. Or gumawa ulit kayo ng kopya na pwede niyo ilagay sa pader. Isulat niyo ulit. Kunyari, sa bond paper, i-rewrite niyo. Ilagay niyo naman ngayon sa pader. O kaya sa loob ng cabinet niyo, yung parang pag magkukuha kayo ng damit sa closet, nakikita nyo siya, yung pag-open nyo. Oh, may goal pala ako dito. Ay, parang magugulat ka pa pag bukas ng cabinet. Yung goal ko. Di ba? Or pagbukas mo ng pagpasok mo sa kwarto, nandun yung goal mo. Pero wag mo siyang ipapakita sa ibang tao. Tago mo lang siya. Yung ikaw lang yung makakakita. Kasi baka kainggitan ka eh. Like nilagay mo dyan, gusto mo ng 20 million. Tapos yung asawa mo, may tatatago ka pa ng pera. Bakit tinatago mo yung pera? Di ba? May mga ganun eh. Like yung boyfriend mo, may pera ka pala, ba't hindi pa tayo magpunta ng Boracay? Hindi niya alam savings mo yun para sa ibang ano, di ba? Pero yun nga eh, idikit mo siya somewhere na hindi makikita ng iba, like yung personal cabinet mo, or basta yung lagi mo rin siyang makikita pero hindi siya kita ng marami. Di ba? Magpungsoy ka sa kwarto mo na hindi mo makikita mo siya halos araw-araw pero hindi makikita ng iba. Masyado ah. Pero syempre, pag may kasama ka sa kwarto, may makakakita talaga. Pero okay lang yun. Pero make sure yung makakakita nun, hindi utak talang ka. No? Hindi utak talang ka na parang pipigilan ka sa goal mo. Yung, ba't gusto mo yumaman? Hindi pwede yan. Magiging masamang tao ka. Di ba? Nakakasunod pa ba tayo? Nagjo-joke na ako dito eh. Gusto ko lang kasi ma-enjoy nyo, no, habang nagsinusulat niyo yung mga reason. Para hindi po nakakainip. Kasi kumbaga, another sharing din po, no? Kasi I don't just want to preach, no, na hindi ko naman po ginagawa. Kumbaga, binibigyan ko pa kayo ng idea kung paano ko ginagawa yung goal ko. So, 'di ba, nag-set ako ng goal, kailangan ko ng savings na ganito, kailangan ko ng Pag-ibig MP2 na ganito. Kumbaga, totoo po na naglalagay po talaga ako ngayon. Or or nag-start na po ako last 3 years ago pa ng Pag-ibig MP2, pero hindi ko sinet kung magkano yung kailangan ko ilagay. Kumbaga, nag-start na ako ng account, naglalagay-lagay lang ako. Pero ngayon, meron na akong amount. Meron ng amount. Diba? You know your number. So yun, maganda yun, di ba?
Alam mo na yung amount. Pag alam mo na yung amount, yung katawan mo nag-a-adjust. Nag-a-adjust siya. Oo, kasi kung alam mo na gusto mo makasave ng 100 pesos or more every day on this account, kailangan ko palang medyo magtipid kasi napapasobra yung Starbucks ko. So, ang gagawin ko, babawasan ko yung pagkakape. Kung 3 beses sa isang linggo, dalawa, isa na lang. 'Di ba? Tapos yung matitipid ko, lalagay ko dito sa amount sa account na to everyday habitually. Yun yung gawin nyo guys kung nahihirapan kayo mag-ipon per month. Ang ginagawa ko po, galing po sa GCash ko, yung mga binabayaran ko, pinapadaan ko sa GCash ko, everyday po, paggising ko ng umaga, naglalagay po ako ng certain amount do sa certain accounts. I do it every day habitually, yung maliliit na amount, certain amounts. Like 150 dito, 100 plus dito, ganoon. So kung hindi kaya na 100, pa 20-20, no? Kung 20 lang yung kaya yung amount, bakit hindi? Basta you need to start. You need to start, no? You need to start. Like 10 pesos lang yung kaya yung ipunin araw-araw, okay lang. 20 pesos, okay lang, no? Basta you need to start eh. Pero yung mangyayari dyan, yung buhay nyo as a person, mag-a-adjust yan. Siyempre, kasi malalaman mo na, ay, kailangan ko palang maging matagumpay para ma-reach yung goal ko na ganong amount. So, kailangan ko palang mag-aral maging ganito. Kailangan ko mag-apply sa ganito. Kailangan ko mag-correct ng ganito yung amount para ma-achieve ko yung goal ko. Yun na yung magpupush sa'yo. Diba? Yun yung mag-fuel sa'yo para mag-a-adjust ka dun sa goal mo. Diba? So, yun. That's my point. Ayos ba? Okay naman, nakumpleto ba natin yung 50? Let's do the survey. Survey says, so lahat po tayo no magsusulat na ilan na po yung nalagay nating goals or nasa na tayo ngayon no na nakapagsulat na ba tayo ng whys kasi this is the last part no. Last part na po ito yung whys no. No, why do we want something no? Like have a mutual fund that earns 5,000 a day pesos passively. My why? Ha, ha, ha. Earning passively is something that turns me on. It helps to pay the bills without you even working actively. And I think everyone would want that. No? Sino ba naman yung gustong kumita ng hindi kumita ng passive income, no? Mga ganun. Yun, no? So, nakapagsulat na kayo ng 50 goals, no? And I really appreciate your time, taking your time, no? Writing your what you want in your life. And we were going to revisit this in the next future. So, I going to stop sharing, no? Kasi this is, yun na yung end part niyan eh. Kumbaga, kung hindi nyo makumpleto yung why, you can do it on your own. At yung kung hindi nyo makumpleto yung 50, no, okay lang din yan. Um, pero nag-ano na tayo, kumbaga nag-exceed na tayo ng 2 hours. And yung ibang na late, pwede nyo itong bisitahin. Yung replay will going to be posted on my YouTube channel. And also, if you're part of my email list, I'm going to make a replay. Yung replay po, isesend ko dun sa email. Marireceive nyo yung link. Mapapanood nyo rin po ito at makikita nyo yung sarili nyo kung hindi kayo nag-turn off ng video. So, I'm going to stop sharing and I would like to congratulate each and every one of us who spend our time this morning na kahit mahirap bumangon, kahit sobrang lamig, no? Kasi nandito ako sa Tagaytay, sobrang lamig, hirap bumangon dito, no? Sobrang hirap bumangon. Ang lamig pa ng tubig. So yun, thank you po, no? You can turn picture taking tayo. You can turn on your video if you want. Wala nang hiyaan, no? Di na po tayo, wag na po tayong mahiya. Pero kung nahiya nyo, ayaw nyo mag-turn on ng video, okay lang po. I'm going to take a picture and I want you to smile. A few, like, pwede pa kayong mag-turn on ng video. Yan, nag-turn on na sila. Wag na po kayong mahiya. If you speak in English, I don't know, kasi meron kaninang pumasok like foreign talaga. Parang pinipilit niya intindihin yung sinasabi ko yung Tagalog. Sorry po. So yan, no? I will take a picture. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, guys, thank you so much, no, for spending time with me this morning. I really appreciate you guys and keep your goal um on fire, no?
Huwag nyo itapon yung papel na sinulatan nyo, i-keep nyo yan, o kaya mag-double, ipicturan nyo yan, baka mawala, picturan nyo. Pag sa notebook nyo yan ginawa, picturean nyo yan para hindi mawala, tapos i-email nyo sa sarili nyo para nandun yung save no, or save nyo sa Google Drive. So yun lang po. I really appreciate your time. You will see the recording today. I will upload it. And I hope you achieve your goals and your dreams in the near future, Recom. See you. Like, we can make another goal setting next year, and we will see what types of goals that we have. We were going to strike them down, and I hope you will strike them down or strike them out with me. Salamat po and have a nice day. Salamat po sa inyong lahat. Bye guys and see you in my next video. Bye.